Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi nito, nilabag ang one-year bar rule o yung utos ng saligang batas na isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto ang bise sa mga reklamo. Ang desisyon ay bahagi lamang anila ng katungkulang tukuyin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel, Emil, unanimous nga naging desisyon ng Korte Suprema sa pagsasabing unconstitutional o labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 13-0, idineklara ng Korte Suprema na null and void o walang bisa ang fourth impeachment complaint na nirefer sa Senado. Nag-inhibit o hindi bumoto si Associate Justice Benjamin Caguioa habang nakalive naman si Associate Justice Filomena Sig. Dalawang pinunto ng korte. Una, ang fourth impeachment complaint ay labag sa one-year bar rule ng konstitusyon kung saan isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Tinukoy ng korte ang naunang tatlong impeachment complaint na hindi inaksyonan ng Kamara. In-archive kaya dismiss daw ang turing dito. Sinabi sa desisyon ng Korte Suprema na ang one-year bar rule ay naging epektibo simula nang i-dismiss sa mga reklamo. Kaya maaari lamang mag-file muli ng impeachment complaint laban kay Duterte sa February 6, 2026. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Number 1, it said that the Articles of Impeachment, which was the fourth complaint, violated the one-year period ban because there were 3 complaints that came ahead of it. And although Congress was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the 3 days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that they archived it, and as a result, it was terminated, therefore deemed dismissed. Pangalawa, labag din daw ang fourth impeachment complaint sa right to due process ng bise. Nilitanya ng korte ang mga due process requirements sa impeachment procedure. Dapat daw ipinamahagi sa lahat ng mga kongresista ang mga ebidensyang sumusuporta sa Articles of Impeachment. At dapat nabigyan sila ng sapat na panahon para makapagpasya kung susuportahan ito o hindi. Dapat din daw sapat ng ebidensya para patunayan ang mga alegasyon. Dapat bigyan ng pagkakataon ng akusado na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang reklamo. Due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Dahil null and void ang impeachment complaint, hindi raw nakuha ng Senado ang jurisdiction dito. Paglilinaw ng Korte Suprema, hindi raw nito inaabsuelto si VP Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Hindi raw nagpapasya ang Supreme Court kung dapat bang maalis sa pwesto ang isang opisyal, pero meron itong katungkulang alamin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Alam mo, Emil, ayon sa Korte Suprema ay maaari pa naman daw maghain ng motion for reconsideration ng Kamara. Pero immediately executory na raw ang desisyon nito. Yan muna latest mula nga dito sa Korte Suprema sa Maynila. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. Nang aprubahan ng plenaryo ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, na-archive ang 3 naunang reklamo na nakahain sa Kamara. Itong naging basihan ng Korte Suprema sa pagdeklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Kabilang sa reklamong nilalaman ng articles of impeachment, ang umano'y maanomalyang paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, pati ang umano'y planong pagpatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Pero sabi sa desisyon ng Korte Suprema, dahil sa ginawang ito ng Kamara, may tuturing na terminated o dismissed na ang unang tatlong reklamo. Dito raw papasok ang one-year bar rule sa ilalim ng saligang batas na nagsasaad na isang impeachment complaint lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sabi ng Korte Suprema, nagsisimula ang one-year bar oras na madismiss o hindi nabuhay ang isang impeachment complaint. Dahil matuturing na dismiss na ang unang tatlong complaint noong February 5, 2025, hindi raw pwedeng magsimula ng panibagong impeachment complaint ng mas maaga sa February 6, 2026. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Gagawin daw ng Kamara ang lahat ng remedyo para protektahan ang kanilang mandato matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni House spokesperson Princess Abante, ang House of Representatives ang tanging may kapangyarihan para magsimula ng impeachment. Dagdag ni Abante, kung papayagan ang pangimasok ng hudikatura sa pagsisimula ng impeachment process, nalalagay anya sa alanganin ng prinsipyo ng checks and balances. Hakbang na politikal na nakaugat sa people's will anya ang impeachment. Hindi raw dapat ito patahimikin ng anumang teknikalidad. Hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema pero pag-aaralan nila ito oras na makuha nila ito. Tumanggi rin muna magbigay ng pahayag sina House Prosecution Panel members Bel Zamora at Lawrence Defensor dahil hindi pa nila nakikita ang desisyon. Hindi pa raw nababasa ng Malacanang ang buong nilalaman ng naging pasya ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang panawagan ng palasyo, igalang ang desisyon ng Supreme Court at ilaan ang tiwala sa ating institusyon. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Reaksyon naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ang desisyon ng Korte ay pagpapatibay sa dati na nilang iginit na nakakalas sa konstitusyon ang ika-4 na impeachment complaint. Pinatitibay nila nito ang proteksyon ng saligang batas laban sa pag-abuso sa impeachment process. Nananatili naman nilang handa ang defense team para sagutin ang mga alegasyon sa tamang oras at lugar. Sa pagdeklarang null and void ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Senate Impeachment Court na pinagtibay nito ang kanilang paniwala na dapat munang linawin ang Articles of Impeachment bago simula ng impeachment trial. Ayon dito, nakita sa desisyon ng Korte Suprema na tama ang ginawang pag-iingat ng Senate majority dahil sa nakita nilang legal uncertainties mula pa noong simula. Tungkulin daw ng Senado na respetuhin ang pagiging pinal na mga desisyon ng Korte Suprema bilang isang co-equal branch of government. Hinihintay na daw nila ang kopya ng desisyon at anumang gabay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court sa hinaharap. Sa tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa nagbalangkas ng saligang batas, hindi matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dyan ang pagdedeklara ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment bilang
unconstitutional. That means that the articles is invalidated and the Senate has no jurisdiction over it. Hindi po matutuloy yung trial. They did not refer it to committee. So, ang akala nila, hindi na-initiate yun. So, they can initiate a fourth one. And that is what they did. But the Supreme Court said that it is deemed initiated na rin dahil they are supposed to refer it to a committee in 10 days, 10 session days. So if you fail to refer it to a committee as required by the Constitution, counted na rin yun as a initiated complaint.